Si Kristo ay muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. So bahagi po ng ating pagdiriwang, natapos na po ang 40 araw ng ating paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Noong pong nakaraang linggo, kasi yung pong kung tawagin natin ay Easter Triduum, yung 3 araw ng paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, yung Huwebes Santo, Biyernes Santo, at saka yung Sabado de Gloria. Yun po yung mga pagdiriwang na natatangi lamang ginagawa sa loob ng pamparokyang simbahan. Kaya wala tayong pagdiriwang ng nakaraang Sabado. Pero yun ay bahagi yun ay unang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Tayo ngayon ay nasa 2 linggo na ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. At sa Ebanghelyo natin, makikita natin yung pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Una ay doon sa 10. Wala kasi si Tomas. Yung pangalawa ay doon na kasama na si Tomas. Kaya ang tawag natin ay sa 11. Bakit 11? Kasi wala si Judas. So kaya bahagi yun na sila ay nalagasan. So kaya po ito yung pinapahayag natin ngayon, At patuloy na hamon ay pinamamanig ng ating Panginoong Kristo. Ang alin? Yung pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Na alin? Siya ay muling nabuhay. Bahagi ng pagkilala na ito yung binibigyan natin ng pansin sa bagat. Ito yung pinakasentro ng ating pananampalataya. Wala pong halaga yung paghihirap ni Jesus, yung kanyang pagkamatay sa krus, kung siya ay hindi muling nabuhay. Yung ating pagtugon, isang pagtugon na alin, na nawa ay makita natin yung kahalagahan ng pagpapahalaga sa biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesus Kristo. At isa na nakita natin dito ay yung pagpakilala niya sa mga alagad. At ang mukha ni Tomas, ang Tomas na nag-alinlangan kung si Jesus nga ba ay muling nabuhay. Pero sabi nga, yung Ebanghelyo natin ngayon ay Ebanghelyo na nagpapatunay na nais na alisin ng Diyos yung pag-aalinlangan na ito ni Tomas sa pamamagitan ng maliwanag na pagsuot ng kanyang mga kamay sa tagiliran nito at ng kanyang tagilid ng kanyang daliri sa mga kamay ni Jesus. So, para maliwanag na alin, hindi lang ito pangitain. Ito talaga ay naramdaman niya na si Jesus ay muling nabuhay. Pero bahagi ng ating paghinila, higit sa lahat, yung muling pagkabuhay na ito ng ating Panginoong Kristo ay kaakibat ng alin. Yung kapistahan at pinagdiriwang din natin ngayon sa araw na ito yung alin. Yung dakilang awa ng Diyos. Yung dakilang awa ng Diyos.
Diyos. Kaya anong sabi rito? Yung kahalagahan na kaparusa ng pagpapatawad ng mga kasalanan. So bahagi yun ay pinapamanik sa atin ng Poong Ikapal na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay ipinatatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya nga, pinagdiriwang natin ngayon yung dakilang awa ng Diyos. Divine Mercy Sunday. So, na binibigyan halaga mula pa noong taong 2000 sa tulong ni Pope John the 23rd. Pope John Pope Paul John II. So bahagi yun na ipinamamanig sa atin yung dakilang awa ng Diyos. Itong lahat ng ito, yung paghirap, pagkamatay, muling pagkabuhay ng Diyos ay para ka naggawa ng alin. Bakit nagpakamatay sa atin ng Diyos? Hindi sa mga karapatan natin na ang Diyos ay magandog ng sarili para sa atin. Itong lahat ng ito ay alin? Gawa ng kanyang awa. Gawa ng kanyang pagpapatawad. Gawa ng kanyang pag-ibig. Kaya niya ginawa ito para sa atin. Hindi niya ito kailangan. Pero ninais niya na maging kabahagi ng kanyang pagkilos dahil nais niyang ibigay yung kanyang awa at pagpapatawad. Bakit? Dahil ayaw niya na tayo ay nakakulong lamang sa ating kapighatian at kasalanan na magdudulot sa atin ng walang hanggang kaparusahan at kamatayan. So, kaya nga napakabahagi yun ng pagkilos na huwag natin kalimutan. Una, na makilala natin na ang lahat ng ito ay gawa ng tulong at awa ng Diyos. Kabaligtaran nito, sa pamantayan ngayon ng tao, lalong-lalo na yung bagong henerasyon na yun. Ngayon, ang bagong henerasyon ay parang bagang kung tawagin natin ay karapatan. Parang ang panahon ngayon ay hindi karapatan ko yan. Well, mahalaga ho na makita natin na may karapatan tayo. Pero most of the time, makita natin na alin. Kaya natin natatanggap yung mga bagay na ito alin. Gawa ng tulong at awa ng Diyos. Kaya maganda po yung mga ipinahayag ng matatanda, kalimitang mga basiya ni alin. Yung tulong at awa ng Diyos. Tulong at awa ng Diyos. So yun po nawa, kasi yung panahon ngayon, sabi nga po minsan ni alin, para bagang ang mga bagay na nakita natin, ay para bagang nawala na yung tulong at awa ng Diyos. Parang lumalabas na lamang ay ang pinamamanig na lamang ng tao ay karapatan ko yan. It's my right. Hindi. Una at higit sa lahat, makita natin, lalong-lalo na, yung grasya ng pagkapatawad ay sa tulong at awa ng Diyos. Hindi mo masama na kunin natin yung talagang karapatan natin. Pero may mga bagay na kumisa nakakalimutan natin na kaya yun na andyan ay gawa ng awa ng Diyos. Pagkakataon na kung saan ay huwag natin kalimutan na baka akala natin, kaya may bagay na ito para akala natin ay tayo entitled. Yun ang kumisan, entitlement. Entitlement. Entitled ako dyan. Bahagi yun. Kaya kumisan ng mga tao din, nandun na lamang sa title. Ano yung panghawakan mo? Entitled. So,
hindi natin kuminsan nakikita yung alin, yung higit na pagkilala ng kagandahang loob ng Diyos. Si Pope Francis, alam natin, na ngayon ay ililibing natin, ay isa pong halimbawa na alin, ng kanyang kababaan ng kalooban, na makita ko natin, at ipinamamanig niya ng lahat ng pagkilos na ito, ay wala sa titulo, wala sa kayamanan, wala sa karangyaan. Ngunit ang kanyang pinagbabasihan ni alin, sa tulong at awa ng Diyos. So, bahagi ho, sabi nga ho, ay may mga paanyaya na nais na ipagkaloob ng Diyos sa atin. Ako minsan hindi ko natin nakakamit kasi ang pinagbabasihan lamang natin ay alin, yung pamantayan lamang na nakikita ng tao. Kaya kuminsan ang tao, katulad ng halimbawa, nahirapan magpatawad. Kasi yung pagpapatawad mismo, magagawa lamang natin yan. Hindi sapagkat may kapangyarihan ka magpatawad. Maaaring may kapangyarihan ka magpatawad, pero napakahirap ang magpatawad. Pero yung mismo biyaya ng pagpapatawad ay alin, gawa ng tulong at awa ng Diyos. Yung lahat ng pagtugon natin bilang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko ay higit na pinahalagaan saan? Gawa ng tulong at awa ng Diyos. Ito yun ang huwag natin kalimutan. Kaya po kuminsan hindi natin nakakamit yung lalim ng ating pagtugon bilang mga Kristiyano. Ang pinagbabasihan lamang natin kasi alin, yung sarili nating kakayanan. Hindi natin nakita na alin, ito yung pagkilos ng Diyos na makita natin. At yung mga milagro ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo alin, nakabase higit sa lahat sa tulong at awa ng Diyos. Kaya baka minsan siguro, baka hindi tayo nakakita ng milagro. Kasi hindi natin nakikita yung dakilang awa ng Diyos. Ang tinitingnan lang natin ay alin, yung ating karapatan. Kaya ito yung idulog natin sa harapan ng buong kapal. Nawa yung halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo ay makita natin na alin, itong lahat ng ito ay nakabase sa dakilang biyaya at pagkapada ng buong may kapal.